Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang bawat dahilan o kung papaano nga naging rogue ninja ang bawat miyembro ng Akatsuki. Ang Akatsuki ay grupo ng ninja kung saan ang mga ninja na ito ay S-rank criminals na kilala sa kanilang mga bayan na pinagmulan. Noong una, ang Akatsuki ay binuo ni Yahiko during Third Shinobi World War at binubuo ng mga Amigakuri ninja, kung saan ang main goal nila ay makamit ang kapayapaan hanggang sa ito ay naging criminal organization noong sinunod ni Nagato ang mga sinabi ni Obito. At hanggang sa sila ay nag-hire o naghanap ng mga ninja na bubuo sa bagong Akatsuki. At sa video ito, pag-uusapan natin at aalamin natin kung papaano nga naging rogue ninja ang bawat miyembro nito. So isa-isahin nga natin. So hindi ko na nga isasama dito si Yahiko at ang Zetsu. Bali ang 10 miyembro lang ng Akatsuki ang babanggitin ko dito. So number 10, Deidara. Si Deidara ay isang missing nin na mula sa Iwagakure. Nagsimula siyang maging missing nin noong ninakaw niya ang isa sa Kenjutsu ng kanyang village, kung saan binibigyan siya nito ng kakayahan upang madili ang kanyang chakra into substances at ginamitan nga niya ng explosive clay ang mga humahabol sa kanya. Natagpuan ni Deidara ang hinahanap niyang art, ang art na pinakaasam-asam niya, at ito nga ay ang art of a single moment. Dahil sa mga ginawa ni Deidara, siya ay naging missing nin, at dahil sa siya isa ng missing nin, siya ay nag-alok ng kanyang serbisyo bilang isang bomber sa mga rebelde ng iba't ibang bansa. Hanggang sa napansin nga siya ng Akatsuki at si Itachi Uchiha, Kisame Hoshigaki at si Sasori ay ipinadala upang nga siya ay pasamahin sa organisasyon. Number 9, si Hidan. Si Hidan ay missing nin na mula sa Yugakure. Bata pa lamang siya ay narinig na niya ang usap-usapan patungkol sa Valley of Hell, kaya naman pinuntahan niya ito at natagpuan nga niya dito ang mga bangkay. Pagbalik niya ay ikwento niya ang mga nakita niya dito, ngunit ang mga tao ay hindi nagulat dito. Hindi sila nagulat na ang Shinoiki clan ay hindi nakasurvive na tumira dito. Ngunit itinama ni Hidan ang paniniwala nilang ito at sinabi na ang bangkay dito na nakita niya ay hindi kalansay, kundi mga actual bodies na mayroong dugo na hindi tuyo. Dahil sa ikwento ni Hidan, pinagsospetsahan siya na siya ang pumatay sa kanila, pati na rin ang mga Yugakure ninja na ipinadala doon upang mag-imbestiga, at ang pagpatay na ito ay itinuring ang clan act. At matapos ngang ma-deteriorate ang Yugakure mula sa Shinobi Village into tourist site, si Hidan ay nagalit sa kinahinatnan nito. Naniwala siya na ang shinobi na ninirahan doon ay itinakda upang pumatay, at pinatay nga niya ang mga tao doon bago siya umalis ng Yugakure. Tapos nito ay sumali nga siya sa cult na Jashin, hanggang sa inutusan ng Yugakure ang mga Akatsuki na patayin si Hidan, at sa paglalaban nila kinalaban niya si Kakuzu at nasira nito ang puso ni Kakuzu. Dahil dito, inoforan nga siya ni Konan na maging miyembro ng Akatsuki. Number 8, Kisame Hoshigaki. Si Kisame ay mula sa Kirigakure at kilala bilang Monster of the Hidden Mist. Siya ay mula sa Hoshigaki clan at dating miyembro ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Bago pa man siya maging miyembro ng Akatsuki, si Kisame ay naging missing nin noong ang Land of Water ay hinanap siya para sa planong pagpapabagsak ng gobyerno nito, at siya rin ay naging sangkot sa maraming pagpatay o pagpaslang na kinabibilangan ng mga daimyo ng iba't ibang bansa. With his departure, dinala niya ang Samihada. Dahil dito, nawala na ang Kirigakure ng isa sa kanilang mga espada. At nang naglaon, siya ay sumapi sa Akatsuki. At dahil sa history ng pagpatay niya sa mga taong malapit sa kanya, ipinartner nga siya kay Itachi Uchiha to keep an eye on him. Number 7, Kakuzu. Siya ay isang S-rank missing nin na mula sa Takigakure. Naging missing nin si Kakuzu nung inutusan siya na patayin si Hashirama Senju. Ngunit ito ay hindi naging successful, at dahil dito si Kakuzu ay pinarusahan sa kabila ng panganib na kanyang inusong. Dahil dito nagalit si Kakuzu sa mga taga-Takigakure. Noong makatakas siya sa bilangguan,
Pinatay ni Kakuzu ang mga elders at kinuha nito ang kanilang mga puso. Dala-dala ang most prized forbidden technique ng Takigakure hanggang sa siya ay napabilang sa organisasyong Akatsuki. Number 6, Konan. Si Konan ay kunoichi na mula sa Amigakure. So si Konan ay isa sa bumuo ng Akatsuki kasama si Nagato at Yahiko. At mula noong tinanggap nila ni Nagato ang offer ni Toby, sila ni Nagato ay nag-umpisa na ngang mag-recruit ng mga S-rank missing nin upang nga maging miyembro ng Akatsuki at nag-umpisa na rin silang mag-offer ng service bilang mercenary group to ninja villages upang nga magkaroon ng pera. Number 5, si Orochimaru. Siya ay ninja na mula sa Konoha at siya ay Konoha's legendary Sannin. Namuhay siya na nais niyang matutunan ang sikreto ng mundo. Hinangad ni Orochimaru ang immortality upang nga mabuhay kung kailan niya gusto at upang magawa niya ang kanyang mga nais. Nagumpisa nga siyang maging rogue ninja noong mahuli nga siya na gumagawa ng unethical experiments sa mga tao. Si Orochimaru ay umalis ng Konoha rather than persecuted dahil sa ginawa niya at ilang beses nga niyang ninais na wasakin ang Konoha upang nga makapaghiganti at ipakita kung ano ang meron siya, kung ano ang natutunan niya at kung ano ang kaya niya. Siya rin ay responsible sa Hidden Sands invasion. Pinatay din niya ang ikatlong Hokage na si Hiruzen Sarutobi. Number 4, si Sasori. Si Sasori ay kilala bilang Sasori of the Red Sun. Siya ay S-rank missing nin na mula sa Tsunegakure's Puppet Brigade. Naging missing nin si Sasori nung umalis siya ng Suna 20 years before his introduction sa series. Around this time, ginawa rin ni Sasori na puppet ang kanyang sarili. Over 10 years before his death, pasikreto nga niyang pinatay ang ikatlong Kashikage at ginawa niya itong human puppet. Matapos nga siyang maging isang missing nin, nakaharap niya si Konan at nirecruit nga siya bilang maging parte ng Akatsuki. Number 3, Nagato or si Pain. Siya ay shinobi na mula sa Amigakure at descendant ng Uzumaki clan. Katulad ni Konan, isa rin si Nagato sa gumawa o nag-form ng Akatsuki at nagumpisang maging criminal organization ng Akatsuki noong sumunod sila ni Konan sa offer ni Toby. At nag-umpisa na nga silang mag-recruit ng S-rank missing nin upang maging member ng Akatsuki. Nag-umpisa na rin silang mag-offer ng service bilang mercenary groups to ninja upang nga makalikom ng pera na kanilang gagamitin. Number 2, Uchiha Itachi. Si Uchiha Itachi ay shinobi na mula sa Konoha. Siya ay mula sa isa sa pinakamalakas na angkan ng Konoha, ang Uchiha clan. Siya ay nagsilbi bilang Anbu captain. Naging rogue ninja o naging international criminal siya noong pinatay nga niya ang kanyang buong angkan at ang itinira na lamang niya dito ay ang kanyang nakakabatang kapatid na si Sasuke. Matapos ito, siya ay sumali sa International Criminal Organization na Akatsuki. Ngunit ang ginawa niyang ito ay may dahilan. Ito ay upang protektahan ang Konoha at si Sasuke. And lastly, number 1, si Uchiha Obito. Katulad ni Uchiha Itachi, si Obito ay mula rin sa Konoha at kabilang sa Uchiha clan. Hindi naman masasabi na rogue ninja si Obito kasi ang alam ng lahat ay patay na siya. Pero parang ganun na rin yun kasi kasapi naman siya sa grupo ng mga rogue ninja o sa criminal organization na Akatsuki. Nagumpisa nga ang lahat nung in-inform ng White Zetsu si Obito na si Rin at si Kakashi ay papatayin ng mga ninja ng Kirigakure. Kaya naman nagkukumahog nga siyang nagtungo doon. At nung naroon na nga siya, nakita nga niya si Rin at Kakashi ay pinapalibutan ng Kirinin. At nakita nga rin niya dito ang pagkamatay ni Rin kung saan ginamitan ng Chidori ni Kakashi. So yan nga guys ang mga dahilan ng pagiging rogue ninja ng bawat miyembro ng Akatsuki. So dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!